Malinaw na sila. Okay. Of course, we have to control the bleeding with pressure dressing, cover the detached part with moist dressing. Moist dressing, iyang i-kuha niya na moist dressing. Pero wala man kasagana sa tuwa diri sa bukid na moist dressing. Pwede ang panakton baston o limpyo nga tubig. Unsay purpose ano baston man? Para dili mo pilit kay kaning ato mga tudlo mga kaning mga joints kana siya mga putol matiil nara siya mga pads kada paggawas ka ng mura bitog matika-matika na maigo na sa hangin muga ang tendency kung dili siya moist o basa-basa mo pilit kapag abot sa ospital paglangkat ana pwede na po nasakita labi na kung kanang ang inyong nagamit kung mga panakton katong cotton base kanang kahimulmol kuha nila kanang kahimulmol kanang gapas-gapas pa oh, taksa-taksaw pa na sa doktor ito pamunin. Ilalim ka sa isang katulog di mo na ay 20 kabok taksa-taksaw na nag-ana sa forceps. Pwede sakita. So dapat moist or wet nga panakton. Next. Ay, Marisa. Ang uban, gagamit sila tourniquet to minimize kuno sa control bleeding. Now, tourniquet is useful and makatabang. But, ay ako kay nabat. Kabalo pa mo pag unsaon pag tourniquet. Kaya uban, ginagamit nila is guma kana sa interior sa motor, mo ilang katingon, mo yung ikot. Ang tendency mo na kung sobra na pag kay kahugot, wala yung blood circulation may tabo, ang kanang bakante nga imong gihingtan din ha, pag-abot sa doktor ito, mag-involuntary na siya ka-part, ang recommendation sa doktor is, unsa man? Imbes diri ra ang iyang putol, diri niya siya gihingtan, kaya dili mo kusog ang dugo, ang tendency na, ang recommendation sa doktor, putol niya siya diri. Ano man, involuntary na matay na siya, kaya may supply sa dugo. So, dili basta-basta ang paternity ha. Ang paternity, kinanglan, dili sa guma nga, hugot kayo. Kinanglan mo sulod ang inyong 3 fingers sa sulod sa inyong paghugot. Para naapay kamay nga, circulation sa dugo. Ayaw inyong ihugot o ayaw kay pag nam-ana, automatic na siya itom. Pag itom ana, involuntary na siya. Pag abot sa ospital, anda na rin ang doktor ito, cutter. Itong di makina bitaw na ay ngipon na para mo gabas sa imong bukog. So ayaw mo pagbasa-basaan ng tourniquet. Dapat kung maggamit mo sa tourniquet, kabalo mo, then every 3 to 5 minutes, inyo na siya i-check. Kung napabay circulation. Saan pag-check? Kaning inyong kuko. Yan na yung kuko. Pislitan ninyo. 1 millisecond, kung man yung pislit, dapat pupulan na siya balik. Sige, try ninyo. Kaya basi na yung mula ka sa dugo niya, kaya itong binahan. I-pinch nyo yung kuhan, kung sa kuko magaling, kung hindi napit ka-part ang kuhan yung tourniquet, pislit. Now, 1 millisecond na, kung ipakalihan ang inyong sekanan sa inyong relo, dapat pupulan na siya balik. So, dapat siya circulation. Kung wala ka na siya, madulong na siya putol. Then always, bring the victim to the nearest hospital. Kuha! O, naganda mo na ito na, sa pag-check kung may circulation, wala, kung naka-tourniquet. Labi na kung kanang naipit sa mga debris. Naipit sa debris, lino, nagatugan o poste. Nya, tingala ka na, di nang galihong iyantil. Kaya mo siya makabot, may testingan mo kung kasirculate pa ba, kung voluntary ba o voluntary ba ang iyang asal. Yan na dapat check, kaya di man mo pwede nga musulot tanan ng iyong lawas mo dito sa sulod. Okay, we have the abortion. Kasagan. Nana ka tayo say, wash, yapon, large amount of clean running water. Then, zero sound apply sa dressing with pressure, sir. Ingana naman na siya. Ayaw ibalik ang panit sa iyang daan na kurma. Pasakti na siya ingana. Okay? Magamit na ito ato ang gitawag o regular bandage ana or any clean cloth. Nga, iputos ana. Butangan siya, ay hugasan. Butangan antiseptic. Pagkuman, i-dressing. Pabunan din ani. With
Ugot kamay para na presyon. Then, saan mo din siya? I-elevate siya sa imong heart. Mas taas kamay sa imong heart. Para dili kayo kusog ang bleeding. Daw may kahinga, sir. O, kahinga, di, kahinga siya, paana, ipasanday sa, kung sa'yo na masandayan. O magtindog siya, ayaw, ipaana. Ana lang. Or, imo siyang i-sling. Kaya voluntary pa pinag-iyakuan, wala pa siya nabalik. And always bring the victim to the hospital. Okay, we have the impale wounds, clinical presentation, signs and symptoms, foreign object that penetrates the skin and remains embedded in tissues. Nadunggaban, naigo sa kabilya, sa panaka ng basta matusok o dagkong kabutang, tusok sa bangkaw, natusok sa kasaingana, natusok sa kutsilyo kay gidunggab sa silingan, ibilin ang kutsilyo, Ipton dili. Ipton dili. Ayaw pag-ipta. Ngano man? Very good. Always bear in mind na dili mamatay ang tao sa mga ingana nga butang. Ang pinakadali nga mamatay ang tao sa man mawala una. Dugo. Very good. Nakasabot gid sila. Daw sir. Nakita na ko siya sir na dagan-dagan panulog sa kuha sir na tabang kina dapat kutsilyo. Ako na hulbot ang kutsilyo. Karon kay disirit man ang lugo na nakahinulong ko ka nagtraining man ko first aid. Dili man ko no pwede ipton. Ako ibalik sir. Pwede nila. Ayaw na niya ibalik. Ayaw mo na control bleeding na ha. Ayaw na niya ibalik. Okay, we have the first aid. Do not remove unless causing airway. Pwede din doon kung siya tangtanon ang object na pinakong diri sa atong airway. Diri, kung natusok siya sa iyang throat, sa airway niya, pwede na itong tangtanon with caution. Dili basta-basta po nga mag-ibot lang ka diretso. Pero tanaw na mo, maglisod din siya o ginawa tungod anang nakatusok sa iya, pwede. Basta kay kabalo ka sa kay mo hungaw daghan na kay hungawan sa iban. So itaw ni mo asa ang hungaw. Imo dito siya tabunan. Pressure niya po. Kada ni siya pressure para ang iyang airway continue. Okay? Kuha, dili siya mo overtake dire ang hangin. Kay mo hagod ra. Ana ating ana. Okay? Now, control breathing using pressure dressing around impaled object, stabilize impaled object, using bulky soft dressing and bandages. Do not ring. Okay. Ang pagbuhat sa donut ring, ang purpose sa donut ring, kung nakakita man mo donut o kanang gitawag na to, Dunkin Donuts man na inyong ibalaan siguro. Ang purpose ana, para ma-stable ang katong mga handle or any object na naka-impale siya, nakatusok, nga ining transport na to, dili man, lihog-lihog. Labi na karon kay kusog managan na itong sakyanan, naka-siminto atong dalan, di mo ni malikayan na agya mo na untol. So, ang tendency, kung dili mo siya ma-secure, instead, kagamay na kay sulod, sa sulod niya, gamay na ang iyang saman, once kay maglihog-lihog siya, sa sulod po, sige po siya cut. Sige siya cut. So magdagan ang damage sa sulod sa imuhang lawas. Either maputol na po naglaing ng ugat, kaya tungkol sa kahain, ana lang siya. So mo na purpose, pagkuhat sa donut. Ituyok lang siya, ituyok. Imo niyo yung mga donut yun. Lingin siya na naibangan sa tunga. Ha? Kung diri sa chest, ana, nadiri ang handle sa kutsilyo, yana, dayon, bata nila sa kilid po na yan para support. Nadili siya mag-lihok-lihok. Sir, lisod lang kayo ng pagbuatan ng donut sa inyo. Langan kayo. Naay dagan pamagi. We have the mineral water. Cut the edge. Ando ka edge, ana. Then medyo pa, katingan din mo siya ka ng murag flat. Forma ana is, mura siya ana. Dayon. Mura siya nga ni, mura microphone. Pero kanin din ka part, di mo ipa bed para na-support. Ayaw din mo siya ihikot. Ang kato din, other end, abri mo to. So mangita kag paagi nga mapahugot nimo to, sudlan nimo to siya o
Either clean nga panapton or ghost sponge or cotton nga basa. Kuha? Okay. Protect impaled object from being moved. Mo to atong limon, butangan natong donut or katong mga plastic cups pwede. Then always bring the victim mo sa hospital. Puno na ba inyong auto? Kaya murag nagluyan na mo. Kaya pa? Sige. Do not remove unless causing airway obstruction. Control bleeding using pressure, dressing, and impaled objects. Stabilize impaled object using multi-arm. Sige na. Wala yung pamutana. Okay. Natong abdominal nga samad. Anihang. Kaon yung sili. Okay. Evisceration. Okay. Clinical presentation signs and symptoms. Severe open wounds in abdominal wall may expose organs. Organs protrude out of the wounds. So kani siya, nasamad ang tiyan. Nigawas ang tinae. Kung saan man natin siya pag-manage, nanibudlot man niya ang mga tinae. Okay. Do not touch or push back exposed organ. Daw, sir, pwede mo na hugasan, sir? Pwede. But, kinanglan, kabalo mo, hugas. Kung saan pa hugas, sir? Siyempre, kung hugas ka tubig na siya nalimpyo. Kaysa man. Kaya din yung kumut-kumuta, ha? Erase na niya siya, hiyana. Anton nga katong mga hugo, ma-flush out na siya, madala sa tubig. Kasagara, ang magamit basta ingani nga mga case, mag-cut me og kanang dextrose bitaw, kanang sa dextrose, muna mong ihugas. Pero dili na mo kumot-kumuton. Bukbo lang, ibukbo. Then, cover the wound with moist, clean dressing. Kung wala mo lison man kayo lang yung lagi, na may mga baga nga cellophane. Itong dili-dali mag-isip bitaw na cellophane, mga gaisano, mga napa ba na ron? Murag wala naman siguro. Pero kung na-clean na cellophane, pwede na. Kung saan na cellophane, sir? Ang kata ang yan tinay, sunod dito, dalas mo pala hugasin mo ang dinuguan. Pwede dili? Dili.